Yung sunod, GB Ejercito. Ano nga ba ito, mga kababayan? Itong issue na naman kay GB Ejercito. Ganito po kasi, mga kababayan. Si GB Ejercito po, kilala po natin na anak ni Erap Estrada at kapatid ni Jinggoy Estrada na nakulong dati dahil sa pork barrel. Itong si Jinggoy. So nakalaya, kalaunan, ayun, naging senador na naman, only in the Philippines yan. So ito po, Senator GB Ejercito Estrada, bumuelta agad sa bagong DOH Secretary. So sino nga po ba ang DOH Secretary na bago? Ito pong si Escolango. Si Escolango po ang bago. Si Attorney Randy Bacolor Escolango. Ang bagong Undersecretary ng Department of Health or DOH. Kasi tinanggal na yung isa eh. Walang kwenta kasi. Si Tid, ano ba yun? Barbosa ba yun? So ito ang sabi ni GB Ejercito. Kwinestyon ni Senator GB Ejercito ang pagkatalaga kay Attorney Randy Bacolor Escolango bilang bagong Undersecretary ng Department of Health. Si Escolango ay una nang nagsilbi bilang Undersecretary ng Department of Human Settlements and Urban Development or DHSUD at sa Department of Labor and Employment. So ngayon, ito na ang sabi, mga kababayan, ni GB Ejercito sa post ng News 5. Ito po. How can a lawyer replace the institutional memory and knowledge of a doctor and career official as Undersecretary of the Department of Health? Bakit daw? Paano daw nangyari yon na ang isang abogado napalitan ang memorya, o hindi naman sabing napalitan, no? Institutional memory o replace, o tama nga, napalitan daw ang institutional memory and knowledge of a doctor. Kasi lawyer ka eh, di ba? Lawyer, tapos biglang naging undersecretary ng DOH. Kung dapat ang gawin daw ng DOH undersecretary ay yung mga doktor, yung may alam daw sa kalusugan at panggagamot. So ngayon, mga kababayan, marami po ang bumatikos kay GB Ejercito ngayon. Marami pong pinutakti po si GB Ejercito. Bakit? Ang sabi ngayon, mga kababayan ng mga loyalista at mga kakamping, ang sabi ngayon kay GB Ejercito, Senator GB, baka nakalimutan mo. Ikaw nga na hindi ka lawyer, bakit naging senador ka? Correct me if I'm wrong, mga kababayan, kung lawyer ba si GB Ejercito? May nag-comment kasi dito. Ganon talaga ang alakaran dito sa Pilipinas, Senator GB. Kung may mga, kung may mga action star na walang alam sa batas, may convicted plunderer na nanalo ulit at di ba na-realize ni Senator GB na clown circus ang PH government? Tatay mo, action star, naging presidente pa nga eh. Diba? Mga kababayan. Diba? Kung ang tatay nga niya, action star lang, hindi pa marunong masyado mag-English, naging presidente. Tapos ngayon, itong lawyer na dating Department of Labor and Employment at DHSUD na Undersecretary ng Human Settlement ay ina-underestimate niya na bakit daw ang lawyer bakit daw pinalitan ng institutional memory at naging may alam sa kalusugan at ginawang secretary ng DOH. Ngayon, kinontra siya ngayon dito sa comment section, mga kababayan. Ang dami nga daw naging senador na action star, walang alam sa batas. Yung tatay nga daw niya, artista lang, hindi pa marunong mag-English, naging presidente pa. San ka pa, di ba? Yun ang sabi ni Kevern Becta. Ito pa. Answer, politics is greater than health. Wrong job title versus backer. Ito. How can a non-lawyer become a lawmakers? Congressman and senator, sabi ni Categoria. Diba? Yan ang tanong ngayon, mga kababayan. Kung mismo ngang si GB Ejercito naging parte ng legislative. Ibig sabihin, mga kababayan, pag sinabi nating legislative, dapat ang mga pumasok lang dyan ay yung may mga alam sa law. May alam sa batas. So, paano nangyari ang isang business administration degree ay naging lawyer? Naging legislative.
Ang Congress kasi at Senate is part of legislation. Pag sinabi nating legislation, yan po yung mga gumagawa ng batas o mambabatas. Kasi nga legislation o legislator. So, how can daw na ang senator na hindi naman lawyer, how can a non-lawyer become a lawmakers? Di ba? Doesn't matter who he is. What he wear, what matter must is how his wisdom should be guided. Di ba? Public health needs person with basic competencies in anatomy, patho or psychology, preventive medicine, and overall wellness. Anyway, it's undersecretary, not a secretary of health, sabi ni Chin Castro. More on paperwork's job rather than a military who becomes secretary on other agencies just like previous admin. Diba? Sunog siya. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, minsan din kayong mga politician, wag po kayo mag-underestimate sa kapwa ninyo politician. Bakit? Hindi porket hindi siya lawyer, hindi porket hindi siya doktor, ay bawal na siyang mga siwa or mag-handle sa isang ahensya ng pangkalusugan. Ako nga, hindi naman ako mascom pero naging vlogger ako Diba? Nasa sayo naman yan kung paano mo i-handle Diba? Yung mga senador nga, pagdating sa baha, nagkaroon ng project, hindi naman sila taga DPWH, di ba? Yung mga senador nga dyan, nakakuha ng milyon-milyon, bilyon-bilyon na pondo, hindi naman sila ang gumagawa. Dapat congressman lang ang may ganyan. Pero senador ang nagkuan nag-propose ng budget. Yung iba kang senador dyan, senador na, pero ang role nila magnakaw. Di ba? Nagreklamo ba kami? Pero dito sa poll si GB yung tatay mo nga action star naging presidente. Sabi nga ni mind conditioning, ako nga nurse, naging gym instructor. 'Di ba? Depende na actually mga kababayan hindi po porket lawyer ka, kapag nakatapos ka, nakagraduate ka, 'di ba? Graduar ka bilang lawyer, may degree ka, pag pumasok ka sa isang law firm, hindi po yan ura-urada na hahawak ka agad ng kaso. Di ba? Hindi po yan ura-urada na hahawa ka agad ng ilagay ka agad sa hukom or gagawin kang piskal. Di ba? Bago ka naging piskal, dadaan ka pa sa umpisa. Ganito lang, sa fast food. Di ba? Bago ka maging manager ng fast food chain, di ba? Dadaan ka muna, tagahugas, tagaligpit ng kinainan. Di ba? Tagawalis. Ganun naman bakit? Si GB Ejercito kasi palibhasa. Diretsong taas. Hindi na dumaan ng barangay Kagawad Diba? Nasanay kasi itong mga ganito mga kababayan na ang hilig nila mag-underestimate. Kaya nga sabi nga ng ibang politician, katulad nga kay Baste, sinabihan nga si Baste ng mga congressman nga, bago ka dapat maglinis Baste sa bakuran mo, make sure na yung bakuran mo malinis na. Kasi di ba kung naalala ninyo si Baste, naghahamon ng drug test sa lahat ng empleyado ng gobyerno. Hindi inisip ni Baste, nung panahon na mayor siya, 37 ka-employee niya, positibo sa drugs. Di ba? Bakit hindi niya unahan na i-drug test ang sarili niya? Katulad ngayon kay JB Ejercito, bago niya questionin itong si undersecretary, di ba, na si attorney, anong pangalan nito? Nakalimutan ko. Si attorney Esculango, dapat tinanong niya ang sarili niya. Siya nga naging lawmaker na hindi naman siya lawyer. 'Di ba? Yan ang mahirap. Minsan, naniwala na sana ako sa iyo na good man ka Pero wrong man pala Di ba mga kababayan, am I right ba? Hindi ako nang babash kay Senador GB Ejercito. Bagkus siya yung unang nang bash. Bashing ang tawag dito. Di ba? Ano bang tawag dito? Bumuelta agad sa bagong DOH Undersecretary si Senator GB Ejercito. Siya ang unang nambash. Kaya wag siyang mang-expect na yung mga tao hindi rin makakapag-bash sa kanya. Kung itong si Attorney Esculango ay ina-underestimate niya at question niya ang credibility na lawyer, bakit daw paano nagkaroon ng kaalaman pagdating sa pangkalusugan, isa lang namang lawyer. Siya nga, hindi siya lawyer pero naging lawmaker siya Di ba? Ganun lang.
Siguro, Senator GB Ejercito, marami naman sigurong salamin dyan sa mansyon ninyo, sa San Juan. Tignan mo muna sarili mo. Yun lang ang aking reaction. Para, di ba? Bashing kasi yung ginawa mo, Senator. Dapat, di ba, tignan mo yung salamin mo sa inyo. Baka naman.